Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan o naging usap-usapin sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Mga buwaya at magnanakaw sa House of Thieves sa pilitang pinagre-resign si Vice President Inday Sara Duterte. President Kuting ng Norte, Pasimuno, tamba, iginiit ang aligasyon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong House of Representatives or House of Thieves ay talagang pinagsasapilitan na pinagre-resign itong si Vice President Inday Sara Duterte bilang Vice Presidente ng ating bansa dahil nga raw ang kanilang rason ay nakakasagabal na raw siya sa kanilang mga plano dito nakatiwalayan sa Kongreso at sa pera na galing sa kaban ng bayan. Kung maalala natin mga kaibigan ay tinanggihan nitong House of Committee or House of Congress or House of Thieves itong request ni Vice President Inday Sara Duterte na dagdagan or bigyan siya ng budget ang lahat ng kanyang opisina. Ngunit itong House of Representatives o ang Kamara ay tinanggi itong bigyan siya dahil nga mga kaibigan ay kinukupit niya raw o binubulsa niya raw ang budget na nanggagaling sa Office of the Vice President. Ngunit mga kaibigan, sa totoo lang ay wala naman talaga siyang nailalagay dahil nga sa una pa lang ay hindi naman siya binigyan ng budget at pati ang confidential fund na kanyang hinihingi ay hindi naman naibibigay sa kanya. Ito namang si Presidente Kuting ng Norte ay tahimik lamang na tila ba parang aso na lang nitong Congress at hinahayaan kung ano ang gusto nilang gawin dito sa Congress or sa Kamara. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na hindi talaga kayang kontrolin o hindi kaya talagang ilid nitong si Presidente Kuting ng Norte itong ating bansa dahil hinahayaan na lang itong mga magnanakaw na ito sa Kongreso na gawin ang kanilang ang gusto nilang gawin. Ito namang si Tambaloslos ay itinuturong pasimuno kasama ni Presidente Kuting. Ngunit patuloy niya pa rin ginikit na hindi siya kasama at wala siyang alam sa kung anong nangyayari. Pambihira, bobo ka ba? Ikaw ang House Speaker ng Kamara, hindi mo alam ang nangyayari. Ewan ko lang kung nagbubulag-bulagan ka or talagang tanga-tanga ka lang. Well, para nga sa kabuang detalye, panoorin ang buong video. Salamat na rin sa ating mga solid viewers dyan sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel, ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon as citizen of this country. Do not let your thoughts left unspoken. Maraming salamat po. Raung. O, paano yon? Di ba natin yan ipapatawag lahat ng mga chikwa? Sila yung king and queen of Pugo. Sige nga, kung talagang ano kayo, patas kayo, ipatawag nyo yung mga picture na yun, mga tao na yun. Buhay pa naman yata ang mga animal. Yung iba nasa Malacanang. Paano nyo yan, didiin nyo si Tatay Digong? Mas may ebidensya pa na kasama ni The Junior at ni Palaka ang mga Pugo owner sa ating bansa. Lalo na yan si Cassandra Ong. Kung kumbinsido kayo, si Sandra Ong talaga yung mastermind sa Pugo, imbitahin nyo si Palaka nang magkaalaman. Di nyo kaya kasi bayad kayo dyan para sumira sa pamilyang Duterte. Sabi ni Melon Dago, takot lang ni Veros ipatawag mga yan. Takot talaga nila. Hello, Aki, magandang gabi sa inyo. Evangeline, pinagtakpa nila yung King and Queen. Nasa gitna yung King and Queen, siyempre. Kung ikaw seryoso ka, bakit ayaw mo patawag yun? Kasi nga, iiyak kayo. Kaya naman, tingnan mo. Galit. Ratsada na natin tong kay Risa. Patalastas muna tayo. Ito. Part 2. Second wave na galit ng mga DDS sa paipal, pakupal, pasikat na nagpunit ng picture ni Inday Sara kagahapon. Ayan, inapak-apakan din.
Oh. Apakan mo yan. Gawin mong pamunas yan. Grabing galit na talaga. Oh, pinunit pa niya yan. Sige, sige. Galit na galit. Bakit hindi niya ginamit yung kamay? Paa talaga. Inapak-apakan. Oh. Ikrimit mo. Ayan, nakatikim. Saba ni Lili, paayata ni Ninyo Barsaga yan. Puta, kakampi man sila. Di man gaganyanin ni Barsaga si Risa Hontiveros. Kakampi mga yan. Di rin pwede kay Thinking Panot yan. Sabi na teacher ito sa akin, sunod ihian picture ni Veros. Sinong ihi? Ako. Ihian mo nga. Gagi. Sabi ni Melondago, meron daw magpa-print tapos gagamitin panlinis sa inodoro. Arlen, may nakita din akong picture ni Hontiveros nilagyan ng dumi. Dumi? Ayos, dumi ng taong grasa yon. Margie Gonzalez, trending sa TikTok, yung may atang pa sa altar, yung kagabi, trending yon. Sabi ni MJ Park, buhay pa si Thinking Panot? Malamang. Bakit? Nilamayan na ba? Loko ka, Tichere. Ako daw live. Live via satellite picture ni Veros, inhian ni Bisdak. Dami sigurong pakulay niyan. Dami sigurong pakulay, no? Pag inihian ko ba live via satellite? Blue by blue. Makaganti man lang sa animal, oh. Kung ano na sa utak. Walang sukat sa ganti kasi kayo man nag-umpisa. Bukas meron uli, ha? Kung man tapos na magsunog, inapakan bukas. Send nyo sa akin yung picture ng Sabi ng teacher to sa akin, puro rin ang kulay. Wag na. Bahala na walang pakulay. Wag naman i-live via satellite. Bukas ulit. Bukas. Baka aso pwede. May aso kami sa kapitbahay namin. Iramin ko saglit. Yung aso ni Mare. Mare, iramin ko yung aso mo, ha. Paibaka natin yung picture ni Hontiveros. Uy, sabi ni Sir Bisdak, tuloy na ba ang former chief PNP? Na 200 billion a month? Diba? Yung sabi ni Acorda, ganon? Wala akong alam dyan. Bigay nyo sa akin yan. Tingnan mo, dadapo tayo dito naman sa mga kongresistang. Kala nyo ang gagaling. Wala namang pinanggagalingan. Mga luslos, mga buhaya. Pilipinas, palubog na. No? Palubog na talaga ang Pilipinas. Nanawagan ang mga buhaya sa Kongreso na dapat na mag-resign si Vice President Inday Sara Duterte dahil wala na umanong interest sa posisyon. Ganon? Gagi, no? Nagpagod pa si Vice President Inday Sara kung walang interest sa posisyon. Binoto pa siya ng 32 million kung walang interest sa posisyon. Kayo lang may sabi yan dahil napahiya kayo sa isang Vice President Inday Sara Duterte. Sabi niyan sa magingay ulit tayo sa drug test na wala nga ho yan, no? Harmful legal drug test. Tinakpan kasi ng mga laban sa mga Duterte na busy tayo sa kakadipinsa. Pa-drug test nga kasama tong mga buhaya sa Kongreso. Ito, pakinggan po natin yung Ako Bukol Party List. Mga taga Bicol, ito na naman kayo. Pinahiya na naman kayo ng bayawak pa to, bayawak. Maliit pa. Pinahiya na naman kayo ng bayawak. Persona non grata nyo nga itong bayawak na ito sa Bicol.
Kasama si Ku. Believe na talaga ako sa mga taga Bicol. Kung ipersona ng grata ninyo itong taong ito. Ako Bukol Party List. Bukol kasi wala mang ginawa sa Bicol. Panay dakdak ng dakdak. Ang lakas ng loob ng bayawak na ito. Gustong maging buhaya. Diba ho? Ang bayawak, gustong maging buhayan. Nipis pa man niya. Hindi kagaya sa ibang mga kongresista. Ang lalaki na ng tiyan, busog na talaga sila. Pero ito siguro, kailangan niya mag-overtime. Bakit? Bakit si Ko ang laki ng tiyan? Bakit ito, bayawak ito? Bayawak pa lang ito eh. Si Saldi. Sal. Isang sal lang pala kasi pag dalawa sal. Malaki man tiyan yun. So busog na busog yun. So ito, taga Bicol, ako Bukol Party List, dapat wag nang magamit ng ako Bicol Party List, hindi man kayo para sa Bicol. Para man kayo tambaluslos ay kangagba. Dapat ang tawag sa inyo, ako Bukol Party List. Mga taga Bicol, persona ng grata na ninyo. Wala naman nagawa yan. O gusto nang pag-resignin si Vice President Inday Sara. Naghintay po yung miyembro ng House of Representatives for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang beach in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol Region. So maganda kasi na-promote pa po yung Calagwas. Huwag kang magbiro! Huwag kang magbiro kong sa taong bagong gising kong. May pictures, may videos. Sige nga, i-play mo nga. I-post mo nga sa FB mo. Kung meron kang video, kung meron kang picture, magaling magsabi. Dakdak ka ng dakdak. Wala kang ebidensya. Labas ka ng ebidensya. Paano na lang kung sasabihin ko sa'yo, yung asawa mo kasama ni Tambaluslos, hinagaw na sa'yo. May asawa na ba itong ako Bukol Party List Representative? Payag ka, maniwala ka sa akin. Kay Kung. Yung asawa mo, kita ko Kung. Oh. Sabihin mo, saan bistak mo nakita? Kasama ko si Tambaluslos, kasama niya si Tambaluslos kong. Pumasok kong sa pulang gate. Takina, madaling magkwento. Ang tanong, paano mo mapatunayan? Nasaan yung ebidensya? Nasaan yung picture mo? Sabi ni Ate Chir, ipatulpo natin to. Huwag na ipatulpo kasi kakampi man nila si Tulpo. Ipabisdak natin to. Tatawagan ko to. Kung Raul, si Raul din pala ito. Kung ako Bukol Party List, may nagrereklamo sa iyo dito kung nasan daw yung picture na sinabi mo na si Inday Sara naliligo sa beach. Latest ba yan kung? Kasi pag hindi kung, bibitayin ka sa silya elektrika. Ito sana guys, no? Kayong mga kongresista, para hindi kayo mapupulaan ng mga nagkikriticize sa inyo ng mga DDS, bago kayo pumutak, maganda kayo ng ebidensya. Nandun ba talaga? No? Huwag kang yaga-yaga, diha. Kasi kami, may ebidensya kami. May ebidensya kami, mamaya ipipli ko na si Vice President Inday Sara hindi naliligo sa beach. May ginagawa. Sabi niya 23, nagbe-beach daw. Bugiro ka kung, animal ka kung. Ito tuloy natin, oh. Beach. In other words, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OPP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, ay, pala decision ka? Kung ang bubo mo, promise, ilang ulit na ba sinabi ni Inday Sara kong na ipaubaya ko na sa mga kamay ninyong mga buhaya kayo dyan sa Kongreso
kung anong gagawin ninyo sa budget ko. Ba't ka pala desisyon sa buhay ni Inday? Oh, sinabi naman niya, ayaw niya talaga humarap. Kasi pinupolitika ninyo, may script kayo. Paulit-ulit na sinabi ni Inday yan. Nagpadala pa kong ng sulat kung ang bububo nyo pala, nagbasa kayo ng sulat. Sinabi na ho niya kung nabahala na kayo sa budget sa pondo ko. Nandyan yung mga staff ko, magsasalita. Husgahan nyo. Wala siyang pakialam. Kahit zero budget, magtatrabaho si Inday Sara. Hindi mo narinig yon? Hindi mo nabasa yung sulat? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Mahilig talaga kayo gumagawa ng kwento at black propaganda, masira lang sa mga mata. Si Inday Sara, sa mga mata ng maraming Pilipino. Wow! Nagpadala ng sulat, ilang bisis na magsabi, paubaya ko na sa inyo, alam ni Kong Marcolita yan. Bakit ba ipilit mo si Inday na paharapin? Pinagharap naman kayo, pinagtulungan ninyo, wala man kayong mga kwenta. Umurong man mga yagbols ninyo. Di ba, Hukong? Wala rin kayo useless. Gumawa lang kayo ng issue. Kasi gusto niyo magpapadagdag ng pondo. Oh. Nakipag-communicate po siya sa office ni Congressman Adjong para magkaroon po ng briefing. At i-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan ni tatanong po sa OBP. Wala bang communication? Nandun, mga staff ni Inday. Nandoon, sinalang ni Inday. Bahala na kayo. Magpadala si Inday ng staff. Bahala na kung di makasagot yung staff. Bahala kayo maghusga sa budget. Tapos, ba't ka kinulayan pa ninyo ito? So, pangalawa, consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo ng Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. Oh, lol! Ano daw? Hindi na daw interesado si Vice President sa duties and function as Vice President ng Republic of the Philippines? Oh, ikaw na, gusto mo magiging vice-presidente? Ikaw na. Putang ina, kahit mo siguro tatakbo ka ng congressman, district congressman, di ka man nanalo dyan sa Bicol. Nanalo ka lang naman dyan dahil sa party list na yan. Ilan ba bumoto sa inyo? Wala pang kalahating milyon. Baka more than siguro kasi 2 slot ito. Wala pang 1 milyon. Pero sasabihin mo, hindi interesado si Inday Sara sa pagiging vice-presidente, puta, nagpagod pa si Inday. Nagtrabaho pa si Inday sa lugar ninyo. Nagbigay pa si Inday ng wheelchair sa lugar ninyo. Di ba yun pagtatrabaho? Ikaw, nakabigay ka ng wheelchair? Wala. Si Inday pumunta sa liblib na lugar sa Bicol, nagbigay ng wheelchair sa isang manong. Pero kayo, wala ho kayong ginawa. Panay lang kayong paninira. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Butangin na, kinakabahan ka, Kong. Kong, karat man, Kong. Nanginginig man, Kong, pag sabi mo, step down ka sa pagiging Vice President. Ang lakas ng amats, no? Step down sa pagiging Vice President? For what? Anong rason mo? Dahil hindi pumunta sa budget hearing? Hindi na interesado sa pagiging Vice President? Pakitanong po sa mga taga Bicol kung anong ginawa ni Vice President Inday Sara. O karapatan mo yan magsabi, step down. Nasa demokrasyang bansa o tayo, pero pagtatanungin namin kayo, anong reason, bakit mag-step down si Inday Sara? Kasi pag kami ang tatanungin ninyo, kung bakit sumisigaw kami mag-step down si The Junior, Marcos resign,
Abutin tayo ng magdamag, hindi matatapos ang aming mga sagot sa inyo. Sobrang daming issue. Ano kaya kung ikaw mag-step down sa Bicol Party List, wala ka man nagawa sa Bicol, mga Duterte, may airport kayo. Konting respeto, Kong. Kasi ang mga taga Bicol, pinapahalagahan ng mga Duterte. Kahit mag-iyak-iyak ka dyan, Kong, magkaanak ka, may asawa ka ba, ay maalala nyo pa rin ang pamilyang Duterte dahil sa International Airport at mga coastal road ninyo na ginawa ng mga Duterte dyan. Ngayon, ito yung sukli nyo, step down. Tingnan mo yung mga kapal ng mukha ng mga buhayan na to, nagtatawag ng mag-step down. Akala mo naman binoto sila ng milyon-milyon na tao. Hindi kayo binoto ng milyon-milyon na tao. Wala pang milyon bumoto sa inyo. Si Inday Sara, 32 milyon. Kung sino man ang karapatan magtawag na mag-step down dito, yung 32 milyon, kayong mga party list na kayo. Alam mo, pampagulo lang tong party list talaga sa ating bansa. Ano lang to? Dagdag pasanin sa mga Pilipino, dagdag pasanin sa lahat ng taxpayer sa mga OFW, itong party list. Dapat itong mga party list na ito i-abolish na talaga. Pag ako naging presidente, putang ina, walang party list. Isa lang meron, bisdak party list lang. Panggulo ang mga luko. No? Panggulo lang. Tingnan mo, pansinin nyo yung mga siga-siga dyan. Mga bully-bully. Mga bully sa Kongreso. Mga party list representative. Ba't ang lakas ng loob nila? Ilan ba bumoto sa inyo? Kapal naman ang mukha ninyo. O ito pa. Makasama ng mga krokodil. Dahil tila hindi na raw interesado sa trabaho ng kanyang opisina, pwedeng hingi ng ilang mambabatas ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng patuloy na hindi pagsipot ng Vice Presidente sa pagdinig ng Kamara sa budget ng OVP. Nakatutok si Maki Pulido. Honorable House Leaders, You're asking her to resign. kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Mula sa mga bagito ng Kamara, lumabas ang panawagang Sara resign. Kasunod yan ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng plenaryo sa budget ng Office of the Vice President. Kahapon dapat isasalang sa plenaryo ang OVP budget, pero hindi na dumalo ang Vice Presidente na nagpasabing ipinapaubaya na niya sa mga mambabatas ang kahihinatnan ng budget ng OVP. Ayon sa mga kongresista, ito ang unang beses na hindi sumipot ang head of agency o authorized representative sa budget deliberation. Hindi raw sapat ang ipinadala ng bise na sulat ng OVP dahil kailangan may sumagot sa mga itatanong ng mga kongresista tungkol sa budget. Bagamat may pinadalang kinatawan ng OVP, hindi raw sila otorisadong magsalita para sa vice-presidente. 17 oras o hanggang alas 3 daw ng madaling araw kanina, naghintay ang mga mambabatas para humarap ang bise. Utangin na. Bakit? Sinabi ba ni Inday Sara, maghintay kayo sa akin? Alam mo, 17 hours kayo naghintay. Ang tawag sa inyo, mga ugag. Huwag tatanga-tanga. Ba't kayo naghintay? Ng 17 hours. Sinabi ni Inday, hindi siya pupunta mga animal. Ulol! Hindi nyo naintindihan yung sulat ni Inday, liham ni Inday? Di siya pupunta. Bahala na lang kayo sa budget. Ba't kayo naghintay? Ang tawag sa inyo, unga-unga. Para kayong kalawa, unga. Hello, Ma'am G. Sila Kwata. Oo nga. Oo nga, tambalos-los, tintin. Utang, no? Parang kang tanga, no, na, alam mo yung, parang, may hinihintay siyang syuta. Pero wala naman siyang syuta.
May hinihintay siyang kasintahan sa isang lugar diyan sa Manila Zoo. Naghintay talaga siya. Pero alam niya, wala siyang kasintahan. Naghintay talaga siya. Para sabihin, may kasintahan. Naghintay na naghintay. Tingnan nyo. Ba't kayo naghintay? Pinaghintay kayo? Sinabihan kayo, maghintay nga kayo? Sabi ni Melon Dago, 8 a.m. to 5 p.m. lang ang pasok. Putang ina, 17 hours umabot. OTTY, kawawa naman. OTTY man sila, kawawa naman itong mga krokodil na ito. Puti na mata sa kahintay. Kasalanan ni Inday. Hindi kasalanan ni Inday, kasalanan nyo. Nag-abiso na yung alin na hindi pupunta, naghintay pa talaga kayo. Eh kung naguhulihan na lang kayo ng mga utot ninyo dyan sa 17 hours. Magututan kayo, tapos magulaan kayo. Sinong umutot? Uhulihin nyo yung utot. Para may nagawa kayo sa 17 hours. O, nagsayang kayo ng kuryente. Nagsayang kayo dyan ng ng pera ng bayan. Di ba nagsabi na? Hindi darating, naghintay talaga kayo? Ay, kasi makandaman daw yun maghintay. Kasi nakita mo ni Crocodilos di Tambaluslos. Ay, nandun ang mga bayawak. Nandun ang mga bayawak na gustong maging buhaya. 17 hours naghintay. Okay to, ako Bocol Party List. Kasi mga bagito nagtatawag daw. Vice President Inday Sara resign. Nga. Kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito? Sabi ng old-timer na si House Deputy Speaker David Suarez, That's clearly the clear sentiments being shared by a lot of members. Okay, Pera ito. ng taong bayan to, hindi to pera ng iisang tao, ng isang pribadong individual. Wow! Nagsalita! Nagsalita ang walang kaso sa ombudsman! Nagsalita yung kalbo! Kong, balita ko, Kong. Dami mo daw kaso, Kong. Grapong corruption sa ombudsman, Kong. Kamusta yung Kong? Pera ng bayan din yan, Kong. Sa awa si ng Panginoon, si Vice President Inday Sara, walang kaso sa korupsyon, Kong. Pero kayo, Kong, meron, Kong, di ba, Kong? Kumusta kaso, Kong? Alam mo, hilas ba? No? Sa Bisaya, hilas. Ano sa Tagalog yung hilas, mga Bisaya? Ano sa Tagalog? Parang, hay, ano ba? Parang, ano yung sa Tagalog yung hilas? Hilas ba? Parang, parang, hoy, ano yung sa Tagalog yung hilas? Para makarelate ang mga Tagalog. Yung parang, Parang ano yung sa Tagalog yung hilas? Kadiri, korne, yaks? Hindi, parang, feeling ba? Yung parang, feeling nila. Hindi, pilas, animal, pilas yan, sa singit yan. Hilas ba? Parang, chinilas? Chichinilasin natin. Di ba magaling, nakakasuya? Parang mahangin. Putangin na, ganyan, mahangin. Yan, mahangin. Ang hangin mo naman, Kong! No? Hilas rin yung hilas? Mayabang. Mayabang alaga. Puta, hilas, kadiri daw. Puta na, pambayot man yung word, kadiri. Nakakadiri. Pambayot mo yan, nakakadiri. Bayot ba yan? Feeling ha? Feeling. Mahangin ba feeling? Parang, feeling mo na naman. Parang yan ang hilas mo. Feeling mo naman, wala kang kasong korupsyon. Kang king kong kong, pera ng bayan, ha? Umayos kayo, pag-usapan natin ng pera ng bayan. Baka abutin tayo ng 7 araw dito, hindi pa matapos. Pera ng bayan, ha? So, magkano ba pinag-usapan sa pundo ng bayan kay Inday Sara? 700 million. Walang korupsyon. O, pag-usapan natin yung 540 billion
Flood control projects. Kanino pira yan? Pira nyo? Sinalag. Kalbo na to. Ilosyonado, sabi ni Lourdes Isbahas. Sabi ni Vincent Espiña, anong meron sa Congress? Bakit kailangan pumunta sa Congress si Sara Duterte? Anong meron? Klaro naman sinabi ni Sara, kayo na bahala. Ang meron kasi, walang bonus sila. Pag hindi nila magisa si Inday, walang bonus. Kaya yung gigil na gigil ang mga animal. Ang ending, step down, Inday Sara. Ay, gawawa naman tong mga kalbo na ito. yung stick to the plan, naon siya, may. Walang bonus, kawawa, lupasay. Sabi siguro ng mga krokodilos na to, der tambaloslos. Inday Sara, hindi pumatol sa amin. Anong gawin namin? Sigaw na lang kami, step down, Inday Sara. Yaward ka talaga, Kong! Animal Kong! Yawards! Wala, yung stick to the plan, di umobra. Balay, Kong! These are funds. These are public funds that have to be properly explained, have to be properly determined how they were used and how they are planned to be utilized for the succeeding year. Para sa mga kongresista, ang hindi nito pagsipot ay betrayal of public trust. Pero di raw ito sapat na batayan para sa impeachment. When an official who is supposed to appear before the House. Ito pa yung isa pang bayawak. Tingnan mo yung kanyang nire-representa. One rider party list. Sige nga. One rider party list. May nagawa ka sa mga rider? Sa mga riders na batas? Na napakinabangan ng mga rider? Kung meron, puta kayo na, mag-usap tayo, magdamag. Hi, Silva Mijares, maraming salamat sa pakulay. Itong mga rider. Hello, sa inyo mga riders na yan? Meron ba mga riders dito? Meron ba kayong alam na napasa ng bayawak na ito na batas para mapakinabangan ninyong mga riders? Kasi yung nagre-represent siya ng rider, one rider party list. Hanapan niyo po ito ng resulta. Yung pagdadakdak niya dyan, walang resulta yan. Bulsa niya mapuno. Tingnan niyo, pag magiging representative pa ulit ito, wala na. Magiging buhaya na to. Magiging buhaya na. Diyos ko. Tuloy nga. And defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. And you have to consider the degree of the public trust that has been betrayed. Wow! But just to be purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would... Betrayal of public trust? O kayo lang na traidor? Paano masabi betrayal of public trust? Nagpaalam. Ang bubobo nyo. Bobo, ang tatanga ninyo, bobo. Paano masabi betrayal of public trust na lahat ng sambayanang Pilipino alam na umpisa pa lang sinabi na ng Office of the Vice President na Inday Sara Duterte na hindi na siya mag-attend dyan, nagpadala ng sulat, ilang bisis po nagsabi sa video. Dahil useless yung pagpunta niya dyan, dahil 2 buhaya lang ang may hawak ng pundo natin. Paano nagiging betrayal of public trust? Binandilyo, transparent, sa buong mundo. Alam lahat ng mga OFW. Pero kayo, mga kongresista, hindi nyo alam na hindi pupunta si Inday? Uy, ugag nyo! Sa inyo nagpadala ng liham si Inday, di nyo alam? Di ba nagpadala sa amin? Bakit alam namin? Di ba, Kong? Anong betrayal of public trust yun? Ang betrayal of public trust, ganito. Nung pumuslit, pumunta sa Singapore, nanood ng F1 Racing, singagba, hindi alam ng taong bayan, pero dala lahat ng delegasyon, gumastos ng kaban ng bayan, di natin alam yon, ang tawag doon, betrayal of public trust. Unaware ka.
Na-traitor kami, hindi namin alam yan eh. Betrayal of public trust ko, isa pa. Nagpadala dito ng bandang Duran-Duran na nagkakahalagang 56 million pesos sa isang gabi, hindi nyo sinabi nagpadala kayo. Nalaman na lang dahil merong magagaling na DDS, nag-leak yung impormasyon, ipinakalat sa social media, ngayon inamin nyo, anong tawag doon? Betrayal of public trust. Isa pang betrayal of public trust. Di ba kayo? May mga libro kayo? Matagal na kaming open the book of account. May nabuksan kayo? Ngayon, ayaw nyo magbukas, ang tawag dyan, betrayal of public trust. Betrayal of public trust pa? Mamaya, trust condom alam namin. Tuloy natin konti. Amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Duterte at ang OVP. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso bukas. Kung di na talaga sila siputin, pag-uusapan ng mga miyembro ng Kamara ang kanilang susunod na hakbang. Kung meron pong mga ganito na ahensya ng gobyerno, well, definitely, hindi po kami papaapekto. Dahil it is our constitutional mandate to pass the budget on time. Hindi daw papaapekto pero gusto nang umiyak. Ataw plak. Hindi kami papaapekto pero nanginginig. Gago. Ano hindi ba apektado kayo? Kasi hindi nyo nag-isa, bawas yung bonus nyo. Yung mga relo ninyo na milyones, bawas na yan. Baka bawiin ni Palaka yan. Hindi kayo nagtagumpay. Hindi kayo nagtagumpay ho. Ano kayo? Talo kayo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na katutok, 24 oras. Patuloy lang natin konti. Nilinaw naman ng Office of the Vice President na hindi nila pinaghintay ang mga kongresista ng 17 oras. Tinawag pa nila itong fake news. Noong September 16 pa lang daw, alam na nila na so Representative Zia Adjong na ipinaubayan na ng bise sa Kamara ang deliberasyon sa hinihinging budget. Nakasaad daw ito sa sulat ng OVP sa mambabatas. Sa pahayag ng OVP, wala namang naging tugon tungkol sa pagsabi ng ilang mambabatas na tila hindi na interesado sa trabaho ang vice-presidente at sa posible nilang paghiling ng kanyang pagbibitiw. O, tingnan nyo ha. O, September 16 pa lang, nasumiti na si Inday. Tapos hindi nila alam. O, sino yung tanga ngayon? Kayo. Ginawa nyong tanga, yung sarili nyo. Hindi kayo pinaghintay ni Inday Sara. Kayo naghintay. Di umaasa kayo sa hangin. Alam mo kayo mga kongresista, wala na yung pagiging representative ninyo, sobrang babaho yung kalidad ninyo. Walang kwenta as in. Di namin alam kung nakapag-aral ho kayo. Di namin alam bakit kayo nagiging representative. Alam ba na, kung mga taga, One Rider Party List, ako Bicol Party List, alam ba ninyo itong mga to, na sila yung magre-representa sa inyo? Walang kwenta eh. Useless mga kongresista. Hindi ginamit mga utak nila. Paano mo sabihin hindi ninyo alam? Alam po ng taong bayan, pero kayo hindi ninyo alam? Uy, huwag tayo maglukuhan dito. Dahil alam na po ninyo yan, gumawa lang kayo ng issue. Ngayon, hinahanap natin yung sabi ni Ako Bicol Party List na nagbi-bitch daw si Inday Sara. Hindi daw interesado si Inday Sara sa kanyang tungkulin. Bakit nyo sasabihin hindi interesado? Kami may video kami na nagtatrabaho si Vice President Inday Sara Duterte. Yung isang video, makikita nyo po sa sa kanyang FB page, may binigyan si Inday Sara na taga Bicol ng wheelchair. Pinuntahan talaga ni Inday. Pero ito, yung ilan sa mga activities ni Vice President Inday Sara Duterte doon sa Bicol. Ayan, wala lang audio kasi mayroong copyright music. September 23, Vice President Inday Sara activities. Meet and greet. Diyan sa, sa Dait. Sa Dait po. Bagabas Dait. O ayan. Paano yan? Di yan nagtatrabaho? Pumunta sa St. Peter Apostles Parish Church, Vinsons, Camarines Norte. O paano yan? Di nagtatrabaho?
Yan, may ebidensya. Saan yung nagbibits dyan? Kasi sabi niya, September 23 daw, nagbibits.